Salita ni si Shelo Villaluna. Ma'am Shelo, good morning. Kamusta ka na? Magandang umaga sa iyo, Arnold. Igan, kumusta na? Long time no hear, long time no see. Oo nga. Una-una yung mga narinig nating hinaing ng mga piloto na meron bang parang hindi magandang pagtrato batay dun sa mga ipinakitang dokumento? Kami po ay hindi naniniwala na masama ang trato sa aming mga piloto. Oo. The reason why the transfer of the Airbus 320s were carried out is because of the lessening in flights, lessening in capacity. Ang gusto po namin ay maximum utilization of use of our aircraft. Ito pong mga hinaing ng aming mga piloto ay masasabi po nating valid. I just want to make it clear that not one of the pilots na inilipat po sa Air Philippines, 6 po ay contractual, 6 po ay regular, ay nagbitiw sa tungkulin. Ang nakipagpulong sa DOTC kahapon ay mga existing regular pilots ng Philippine Airlines. I would not want to preempt the reaction of management to the issues they have raised. I can only say that this will be taken up and possibly during a meeting today. Okay. Nakipag-communicate po ako a few minutes ago sa aming Pangulo, ang Pangulo at COO ng Philippine Airlines, si Jaime Jimmy Bautista, at kinumpirma po niya na posibleng magkakaroon ng pagpupulong sa pagitan ng PAL management at mga pilots. Pero hindi pa kumpirmado sapagkat ang nagbo-broker po ng meeting na ito ay ang DOTC. DOTC, okay. Shelo, yung sa mga mananakay naman, may schedule ba kayong cancellation ng flights ngayong araw? All right. We would like to assure the public na tuloy po at walang pagbabago sa mga scheduled domestic at international flights ng Philippine Airlines maliban sa mga sumusunod sa PR 135, 136, iyan po ang Manila Bacolod and back, PR 181, 182, Manila Cagayan de Oro, Manila, at PR 147, 148, Manila, Iloilo. We would like to assure the public na lahat po ng mga pasaherong nakabook sa mga naturang rescheduled flights, Arnold, ay pinagsabihan na ng PAL upang maiwasan nga ang anumang inconvenience sa delay sa paliparan. So kung sa suma total po mga kaibigan, ang Philippine Airlines po ay pabalik ng normal, hindi sa mga biyahe. Matapos po magpalabas kahapon ang aming kumpanya ng new flight schedules. Okay, Shelo, bukod sa piloto, yung nakaambang welga naman ng mga flight attendant, paano nyo naman hinaharap yon? Bukas po ang liderato ng Philippine Airlines na pagkipagdialogo sa ating mga members ng FASAP. Ito po ang Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines. Kami po ay nananawagan sa mga miyembro ng FASAP na mag-isip ng 2 beses, talagang manmanin ang kanilang planong pag-strike. Una-una sa lahat, wala pa pong natatanggap ang pamunuan ng Philippine Airlines ng notice of strike. And what we can say at the moment is, itong mga issues, Arnold, na inihaharap ng FASAP ay subject po ng preventive mediation na nasa ambit po ng Department of Labor and Employment. I would just like to make it clear, sabagat kahapon nag-monitor po kami sa head office sa Philippine Airlines at tuloy-tuloy po nagpapalabas ng hinaing, ng reklamo, ang mga miyembro ng FASAP. But I would just like to enlighten the public na ito pong mga issues na riniraise kahapon pa ay kasapi po sa provision na this is subject. Itong retirement age ay negotiated provision ng collective bargaining agreement na sinang-ayunan nila. Na sinang-ayunan po ng FASAP noong year 2000. At just to make it clear, ang sinasaad po sa provision ito na kapag humantong sa edad 40 or 40 ang mga cabin crew, sila po ay tinataguri ang retirement age na po ito. They have to retire. Sa mga cabin crew naman na pumasok sa kumpanya, before 1996, ang retirement age po for males ay 60 at for females, 55. From 1996 to 2000, 45 years old para sa male crew at sa female cabin crew. So ito po ay kasapi po sa mga provision na pinag-uusapan ng during mediation hearing. So, the cabin crew signed. Sinasabi nga kahapon ni Bob Anduiza, ang aming kaibigan si Bob Anduiza, you know, the head of the union, sila po ay napilitang mag-sign. Pero sa aking panayam sa mga opisyalis ng Philippine Airlines, si Mr. Bautista,
sila po ay kusang pumirma doon. Now, just the same, ito po ay pinag-uusapan po sa mediation hearing level. Okay. Now, whether this is sub judice, sinasabi po natin na quasi-judicial board naman po ang NCMB, ang National Conciliation and Mediation Board. It's a quasi-judicial body and it seems like it cannot be equated with a court whereby both parties are being withheld to state the facts of the case. But just the same, kami po sa Philippine Airlines, sa management ng Philippine Airlines ay nananawagan sa mga planong mag-strike o mag-file ng notice of strike to think twice. Okay. Sapagkat ito po ay makaapekto hindi lamang sa mga trabaho, sa job security at sa mga pamilya na nagdidepende po sa Philippine Airlines para sa kanilang day-to-day existence. But at the same time, this will affect the tourism thrust of our government. So we are also thankful that there are groups who are willing to intervene. But at the same time, we are hoping and optimistic that we can resolve this problem at the soonest possible time, Arnold. Okay, Shelo, maraming salamat. Ingat. Good morning. Maraming salamat, Arnold, and good day to you. Shelo Villanueva po, tagapagsalita ng Philippine Airlines. Sa iba pang balita, ilang gamit ni Pangulong Noynoy Aquino inilipat na po sa Bahay Pangarap. At ayon sa Malacanang, pwede nang matulog ang Pangulo sa Bahay Pangarap sa oras na magdesisyon siyang lumipat doon. Narito ang report ni Sandra Aguinaldo. Mula sa simpleng bahay ng kanyang pamilya sa Times Street, Quezon City, inaasang lilipat ang Pangulo sa magarang Bahay Pangarap ngayong linggong ito. Pero ayon sa arkitektong si Manny Di Maculangan, siniguro ng Pangulong madadala niya ang ilang bagay na nakasanayan na. Dahil music lover si Pinoy, ang mga music CD at sound system mula sa kanyang kwarto sa Times Street at sa Tarlac, dinala na sa bagong tirahan niya. Bumili naman ng Lazy Boy gaya ng nasa kwarto niya sa Times Street dahil ang dating sunroom ng Bahay Pangarap, music room na ngayon ng Pangulo. May pinahiram siya sa aking book just to monitor lang or to study kung ano yung proportion ng volume ng acoustics, sabi ko gano'n. So, and then, alam mo, after that, siya na raw mag-aayos lahat ng wiring noon. Siya na magse-set up ng kanya equipment. Ganun ka-special yun. Ceiling dito, ginawa namin flat para sa acoustic, mas better ang flat. At the same time, kayang-kaya niyang i-absorb ang sounds. Ayon sa Malacanang, pwede nang matulog ang Pangulo sa Bahay Pangarap dahil wala namang binago sa master's bedroom nito. Hindi na rin ginalaw ang malaking living room, pero kinailangan magdagdag ng kwarto para sa guest, security at kasambahay. This service area, ang ginawa namin, meron siyang wall end-to-end. So ginawa namin, in-extend namin yung wall dyan, pagkatapos yung roof, dilagyan namin na slope going here. Doon namin i-built yung servants quarter at the same time yung lounge ng mga security. Pero tanong ng ilan, may smoking area naman kaya sa bagong tirahan ng Pangulo? Most of the time, hindi naman naninigarilyo sa kwarto yan eh. So baka magpo-provide na lang siya ng mini ionizer if ever do sa music room niya. Tsaka this area naman, yung sunroom, you can open yung pwede mong buksan siya, may door siya doon eh. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. 4 na pambihirang puting tiger cub sa Germany, pinakita na po sa publiko. 6 na kabataan nalunod sa Red River sa Amerika. Magpahuli, tutok lang sa unang balita.